Amber POV. Wala sa sariling pinagmamasdan ni Amber ang mga nagkikislapang mga ilaw sa di kalayuan. Mula sa penthouse niya, tanaw na tanaw niya ang halos kabuuan ng syudad. Malapit na maghahating gabi, subalit masigla pa rin ang pagkislap ng mga ilaw, tila walang kapaguran. Hindi gaya niya, pagod, upos at nanghihina. Ganito na siya simula nang iwan siya ni Sebastian sa loob ng elevator na yon. She needed a good minute or two to collect herself after their encounter. At na makarating siya sa kanyang sasakyan, she just broke down and cried. She was so confused and hurt. Kung paano siya nakapag-drive, pauwi ng nasa ganoong estado, hindi niya alam. Natataranta siya. She never wanted to be near him, how much more to be stuck with him in the blasted elevator. Mabilis siyang lumagok ng alak sa baso na hawak niya. Gumuhit ang pait niyon sa kanyang lalamunan. Ngunit hindi ito sapat para makalimutan niya kung paano pa rin siya naapektuhan ni Sebastian. She was done with him. Sebastian was pain. At dapat siyang tumakas mula sa anumang pagkakataon para maprotektahan niyang kanyang sarili. She knew that. Pero bakit parang hindi yun maintindihan ng kanyang puso? Sa kabila ng lahat ng masakit na alaala na nagpalugmok sa kanya sa loob ng elevator na yon, isang malaking bahagi ng kanyang puso ay nananabik pa rin ito. She still longs for the comfort he only can give, and her heart beat for him, only him. Katulad ng dati, bago ang sakit, bago ang kaguluhan. I'm sorry, Amber, for everything. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang lumutang sa kanyang isipan ang mga salita ni Sebastian na parang ngayon lang nito sinabi. Hindi niya alam kung bakit kahit na humihingi na to ng tawad, nasasaktan pa rin siya. Pakaramdam niya kulang pa rin. Alam niyang sincere to sa paghingi ng tawad. Naramdaman niya to. Pero bakit hindi sapat ang sorry ni Sebastian para pakalmahin siya? Para bitawan niyang nakaraan at tuluyang makamove on? Ano bang gusto ko? Anong gusto ng puso ko? Maya-maya pa, narinig niyang may pumindot na paski sa door clock ng penthouse niya. Mabilis siyang lumingon at nakita niya si Marie na bumungad mula sa pintuan. Ate Amber? Gising ka pa? Gulat na sabi nito at bumaba ang mata sa hawak niyang baso ng alak. Gabi na ate, baka lalo kang hindi makatulog niyan. Nag-aalalang sabi nito bago humakbang palapit sa kanya. Pilit siyang ngumiti. Kahit hindi nito alam ang sikreto niya, si Marie ay nanatiling nagmamalasakit at tapat sa kanya. Ito ay isang tunay na kaibigan. Kung sa bagay, natural ang pagiging malalahanin nito, kaya minsan talaga inaabuso ng mga kakilala nito. Just one glass, sagot niya. Otomatikong nangunot si Amber na may maalala. Akala ko ba 1 week ang bakasyon mo? 3 araw pa lang simula nang umalis ka. Nagsawa ka na agad na walang ginagawa? Busangot ito. Maya-maya pa bumunghalit na to ng iyak. Ang walang hiyang boyet ate. Pinalak pa akong gawing sugar mommy kahit na 26 pa lang ako. May asawa na palang pesteng yun. 6 na anak at 3 aso. Mabuti na lang talaga nakita ko ni Marco sa San Gabriel. Kung hindi. Hindi nito itinuloy ang saning sasabihin nito. Basta lang nito ibinagsak ang sa sarili sa sofa at doon muling nag-iiyak. Agad siyang tumabi rito at inilapag ang hawak niyang baso sa coffee table. Marahan niyang hinaplos ang likod nito at inalo. I'm sorry to hear that, Marie. Pasalamat na lang tayo na hindi natuloy ang masamang balak niya sa'yo. Ang mga lalaking ganyan ay kailangan makulong dahil sa pananakit ng mga inosenteng babaeng tulad mo. Hindi agad umimik si Marie at nag-concentrate sa pag-iyak. Humingi rin to ng alak na iniinom niya. She took another glass and poured her drink. Mabilis nitong tinuga ang alak at humingi ulit ng kasunod. Nakatatlong hingi ng alak si Marie pero hindi niya pinigil. Alam niyang kailangan ni Marie na magkaroon ng distraction kahit saglit. Ito na ba yun, Ate Amber? Hindi na rin ako ngingiti gaya mo? Tanong niya maya-maya habang nakasandal na to sa likod ng sofa. Mukhang umeepekto na rin ang alak sa wisyo ng dalaga. Anong ibig mo sabihin? Hindi ba ako ngumingiti? Suminghot si Marie at nagpunas ng luha bago tumingin sa kanya. Ngumingiti, pero hindi gaya ng dati naramdam ko yung saya. Yung nakakahawa at saka yung yung totoo. Hindi niya alam kung paano magre-react sa mga sinabi ni Marie
At lalong hindi rin siya sigurado kung salitang lasing lang ba yun o totoo. Hindi na ba talaga siyang ngumingiti gaya ng dati? Masaya naman siya sa buhay niya ngayon ah. She's happy whenever she's with Eliseo or with Lily. She's happy when people around her are happy. She laughs sometimes. Mula na magkalabuan kayo ni Sir Sebastian, naging seryoso ka na, Ate Amber? Hindi naman sa masama ka ngayon, naninibago lang ako. Alam mo naman, sanay akong lagi kang nakangiti at nagpapatawa. Kaya nga paborito ka namin puntahan yung mga bata sa atin noon, di ba? Kasi okay ka. Pero, alanganin tong sumuyap sa kanya bago umiling. Hayaan mo na lang yung sinabi ko, Ate Amber. Kasalanan to ng pesteng si Boyet. Hihingi talaga ako ng orasyon kay Madam Chacha para makaganti sa lalaking yon. Anito bago bulong-bulong habang papikit na ang mga mata. Humingi pa to ng isang tagay ng alak pagkatapos nun tuluyan ng nakatulog si Marie sa sofa. Naglabas siya ng unan at kumot at iniayos ang dalaga sa sofa. Alam niyang itong kailangan ni Marie, isang hindi nakakagambalang pagtulog. Tumingin siya rito at inalala mga sinabi nito tungkol sa hindi na niya pagngiti tulad ng dati. May dalang bigat yun sa puso ni Amber dahil hindi siya sigurado kung pati bang pagngiti ng totoo na iwala rin niya mula nung maghiwalay sila ni Sebastian. Maya-maya pa, muling tumunog ang door clock ng kanyang penthouse at bumungad si Marco. Akala ko ba kinabukasan ka pa babalik? Nagtatakang tanong niya rito. Mabilis nung sumuyap sa natutulog na Marie bago ibinalik ang tingin sa kanya. I'm done visiting my relative in San Gabriel. Kaya napagpasyahan kong bumalik na maaga. Anito at muling tiningnan ng dalaga. Tumango-tango siya. Sabi ni Marie nagkita kayo sa San Gabriel. Kitang-kita sa mukha ni Marco ang pagkagulat. She told you? Alanganin siyang tumango. Yes, we met there. May asawa ng boyfriend niya kaya, yes, it was a problem. Lalo nagsalubong ang mga kilay nito. Hindi alam ni Amber kung bakit, pero pakiramdam niya, may kakaiba kay Marco. Ang Marco na kilala niya ay laging maayos. Walang makakapagpabigla rito. Pero sa nakikita niya, hindi sigurado ang Marco na nasa harapan niya ngayon. Nag-aalangan at naguguluhan. Umiling si Amber sa kanyang isip. Baka alak lang ang gumugulo sa utak niya. She better call it a day before she starts to see things she's not supposed to see. Salamat sa pag-aalaga kay Marie Marco. May utang ako sa'yo. Huminga siya na malalim. I better hit the sack. Gabi na. Kailangan ko pumunta na maaga bukas sa opisina. Pahayag niya bago nagsimulang humakbang patungo sa diretsong kwarto nila Lily. Oh, before I forget. Umpisa ni Amber bago muling pumihit paharap kay Marco. I-check mong elevator sa opisina. Tiyakin mong gumagana ng lahat ng mga buttons. Agad na nagsalubong ang kilay ng lalaki. Bakit? May nangyari ba? Wala naman. Gusto ko lang makasigurado na gumagana ang elevator for emergency purpose. Tumango-tango to. Consider it done. Thank you. Sagot niya. Aalis na sana si Amber na may maalala na naman siya. Marco, hindi na ba ako ngumingiti tulad ng dati? Natigilan ng lalaki. Yung totoo po ba, Miss Amber? Yes, yung totoo. Hindi na po. She forced a smile. Thank you. Aniya, bago tuluyan naglakad patungo sa kanyang kwarto. Abala si Amber sa pagtipa sa kanyang laptop nang pumasok si Maricel sa opisina niya, bitbit ang isang bouquet ng pink roses. Saan galing yan? Tanong niya agad sa sekretarya. Walang nakalagay na card eh. Pangalan mo lang? Dineliver lang din sa baba, kaya pinaakyat ko na. Sagot ng sekretarya bago inabot sa kanya ang bouquet. Thank you, Miss Maricel. Ako nang bahala. Sabi niya bago tinanggap ang bouquet. The flowers were lovely. Nagustuhan niya to. Mabilis niyang binuksan ng card na kasama nito. I'm sorry. At habang buhay ako magsisisi dahil sa ginawa ko. Please, mag-usap tayo. Kahit sa huling pagkakataon. Umiling na lang si Amber pagkatapos at itinapon ang mga bulaklak sa basurahan. Sa kabilang banda, kamusta ka na? Tanong ni Lolo Eliseo kay Amber.
Lumingon siya sa bintana ng sasakyan at pinagmasdan ang daan sa labas. Nakagawian na ni Lolo Eliseo araw-araw ang tawagan ako habang papunta ako sa kanyang opisina. Nasa Bulacan pa ito at talagang ine-enjoy ang pahinga nito at gusto niyang gawin nito yon sa loob lang ng ilang linggo. Lolo Eliseo will be turning 75 and she knew ang kanyang lolo ay masyado nang mahina para mapangasiwaan ng kanilang kumpanya. Kaya naman talagang double kayod siya sa pagtatrabaho. Sa umaga, nasa PSC siya. Sa hapon naman, ang atensyon niya ay nasa Primall. Marami na ngayon ang nakasalalay sa kanyang kamay. But that's just how things should be. Ako na ngayon ang pansamantalang CEO ng PSC. Things are different now. Kung noon halos wala siyang ginagawa sa kumpanya, kundi ang mag-obserba at magbigay lang ng advice kay Lolo Eliseo. Iba na ngayon. Lahat ng bagay na nangangailangan ng mga desisyon ay nakadirekta sa kanya. At ayaw niya makaligtaan ng aniwang bagay na nangangailangan ng kanyang atensyon sa kumpanya. Dahil sa pagtiyak lamang na maayos ang lahat sa trabaho, ay magiging komportable ang kanyang lolo sa bakasyon nito. At sa huli, sa pagre-retiro nito. Okay lang ako, Lolo. Maayos ang takbo ng mga bagay-bagay. Tapos ko nabasahan ng proposal na pinadala sa akin ng isa sa mga supplier kahapon. It was good. But I suggest na dapat muna natin itong isulat sa board upang mabigyan tayo ng mas maraming oras upang pag-aralan to at maghanap ng mga butas. Hindi pala ako nakapunta sa site kahapon. Pinauwi ako ni Lily na maaga. She lost one on our ponytails at mukhang hindi to mahanap ni Willa. She threw a tantrum and only stopped nung dumating ako. Naalala pa niya kung paano siya pinahirapan ng anak niya sa mga read request nito mula sa pagkain, sa isusuot nitong damit pantulog, maging sa kung anong oras sila matutulog na dalawa. Lily was really a handful sometimes, but nevertheless adorable. Natawa ang matanda. Oh, that little princess. Katulad mo si Lily noong bata ka pa. Ang mama mo'y gumugugol na maraming oras sa pagkanta para sa'yo, para lang mapatahimik ka. Kwento nito, napangiti siya. So, baka nakuha ni Lily ang Ledesma temper ganon? Definitely. He chuckled. What about you? Kamusta na kayo ni Leon? Ani ako rito. I went to walk a little earlier. It was good. May nakilala ko matandang kaibigan. It was nice. Umpisa na matanda, bago nito tinuloy-tuloy ang pagkukwento. She listened patiently. Excited din siya malaman ko ano pinagkakaabalahan ng lolo niya. For the last 3 years, si Lolo ang nag-alaga sa amin ni Lily. At ngayong matanda na to at nangihina, it's her turn para ako naman ang mag-alaga kay Lolo. Isa pa, matagal nang walang kasamang mahal sa buhay ang lolo niya. Gusto niyang maranasan nito kung paano alagaan, even the twilight of his years. Kahit na iyon, ay mangangahulugan ng karagdagang gagawin niya sa kanyang mga responsibilidad sa trabaho. That sounds fun, sabi niya na matapos na magkwento. He just related how he tried to do fishing in the lake that was almost an hour away from his house. Nagpaplano akong bumili ng lupa malapit sa lawa para makapunta ako doon kung kailan ko gusto. Sounds like a good idea, Lolo. Makakasama ka na namin ni Lily kapag weekends for some family time. Great! I finalized the sale this afternoon. Pwede mo bang tanungin kay Architect Enriquez na tawagan ako para pagpapatayo ng lake house? I'll sure do. Tipid niya ang sagot. Oh, what would I do without you, sweetheart? She smiled. Matagal na sila magkalayo sa isa't isa, pero ang tadhana ang gumawa ng paraan para mahanap nila muling isa't isa sa tamang panahon. Sabi nila, time heals all wounds, and she's no believer of that. What would I do without you too? She chuckled. Anyway, malapit na ako sa opisina. Maging healthy ka lang, Lolo Ellie. We will come visit you this weekend. Okay, Amber? Huwag mo masyadong pagodin ang sarili mo. I'm just a call away if you need me. Anito, bago tuluyang pinutol ang tawag. Ilang sandali pa, the driver pulled over in front of the PSC building. Unang bumaba si Marco at mabilis siya nitong pinagbuksan ng pinto. Kasabay ng pagbaba niya sa kotse, bumukas din ang pinto ng sasakyan na nausa unahan nila. Nagulat pa si Amber na makita si Sebastian na bumaba mula roon.
Bakit ba naroon na naman to? Hindi pa rin ba malinaw dito na ayaw niya ito makausap o makita man lang? Mayabang tong tumayo sa kotse nito at lumingon sa kanya. Sa mga kamay nito ay may isang magandang palumpuan ng mga dilaw na rosas. Ano? Uubusin itong kulay ng mga rosas hanggang sa mapa-oo siya ni Sebastian? Sa hiling nitong pag-uusap nilang dalawa? Na parang susuko ako? Ano to, sinuswerte? Mabilis tong ngumiti sa kanya na magtama ang kanilang mga mata at lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Sinubukan nitong humakbang palapit sa kanya, ngunit si Marco ay mabilis na pumesto sa harapan niya. Sandaling nakipagsukatan ng tingin si Sebastian kay Marco bago ibinalik ang tingin sa kanya. May mapaglarong ngisi sa mukha nito at lalo siyang naiirita. Namewang siya at bahagyang inangat ang muka. Kung nandito ka para ibigay sa akin ng mga bulaklak na yan, hindi ka na sana. Hindi niya naituloy ang gusto niyang sabihin nang lumabas mula sa lobby si Mr. Padilla, isa sa mga board of directors ng PSC. Isa to sa pinakamalaking shareholder ng PSC, next to them. His business outside the company includes games and amusement as well as reality. Kasama nito si Caitlin, ang anak nito na halos kaidaran lang din niya at papalit daw sa pwesto ng ama nito. Malapit din to sa kanyang lolo at isa sa mga unang taong nalaman ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. There you are, Sebastian. Masiglang bati ni Mr. Padilla rito. Agad namang bumaling sa matanda si Sebastian at bumati rin. Bumati rin si Sebastian kay Caitlin na agad ding ngumiti. At sa kanyang pagkagulat, inabot ni Sebastian ang bouquet ng bulaklak kay Caitlin. Ang sweet mo naman, Sebastian. Paano mo nalaman na yellow ang favorite ko? Ani Caitlin habang magniningning ang mga mata. Isang tingin lang sa'yo ay alam ko na agad. Sagot na magaling na lalaki at kung todo ngiti rin. Lihim siyang napairap dahil kahit na anong pigil niya, naiinis siya at hindi niya alam kung bakit. Maharot? Bulong niya. May hana na nga to, pero kung makapagharutan wala tong karelasyon. May sinasabi ka ba, Miss Amber? Ani Marco na bumaling sa kanya. Nothing, let's go. Aniya, bago tuluyang humakbang papasok sa building. Ginugol niya mga sumunod na oras sa pag-uutos sa kanyang mga empleyado. Hindi magandang araw niya ngayon. Naghihimagsik ang kalooban na pinagmamasdan ni Amber, ang proposal na nasa harapan niya. Ito ang proposal na ibinigay ni Sebastian kay Mr. Padilla. Tila ang mga Smith ay nakikipag-usap sa mga Padilla tungkol sa kanilang proposal na umupa ng isang bahagi ng property kung saan to itatayo ang Prime Mall. Iyon ang dahilan kung bakit nakipagkita si Sebastian kay Mr. Padilla kahapon ng umaga. He presented the full proposal sa kanila dahil alam nito kung pupunta to sa kanya o sa lolo niya itatanggihan niya to kaagad. Of course she would. She doesn't want him in her life, mapapersonal man o sa trabaho. And yet, somehow ay gumawa ng nakakalokong paraan ng proposal ang magaling na lalaki para maabot siya sa pamamagitan ng isa sa pinakamahusay na kaalyado sa negosyo ng kanyang lolo, si Mr. Padilla. Nagpakawala siya na mabagal na hininga at sinusubukang pakalmahin ng kanyang sarili. Magandang proposal, Amber. Tama ang mga Smith na sa pakikipagtulungan to. Maaari nating i-maximize ang lokasyon ng property. Ano sa tingin mo? Ani Mr. Ononcencio sa kanya. Isa rin sa mga board of directors. Nasa conference room sila ngayon, kasama ang board of directors at pinag-aaralan ang blasted proposal ni Sebastian. At gaano man niya gusto mapanatili ang kanyang pagiging objectivity sa paksa, hindi niya kaya. Natuwan Sebastian was just a few chairs away from her on the conference table. Nakatingin sa kanya, tulad ng pagtingin nito sa kanya kanina. Hindi sumagot si Amber at bumaling lang siya kay Mr. Padilla na gaya ng ibang board members, naghihintay din sa sasabihin niya. Nais niyang ayusin ang usapan sa pamamagitan ng pagboto. Ngunit mula sa paraan ng mga karamihan sa mga miyembro ng board member ay nakatingin sa kanya. Mukhang siya na lang ang hindi pa nakukumbinsi sa proposal ni Sebastian. The proposal was true and well prepared. One look
And one would know that the proposal would generate them billions in the long run. Lumapit sa kanya si Mr. Padilla. Alam ko napakabigat ng desisyon para sa'yo dahil sa nakaraan na nakasama mo mga Smith. Pero very promising talagang proposal, Amber. Gusto mo bang tawagan sa Eliseo para... No need. Magdidesisyon ako ngayon. Mabilis niyang putol na sana isasabihin na matanda. Hindi niya aabalahin ang kanyang lolo dahil ang kanyang nakaraan ay nakakasagabal sa kanyang desisyon sa pag-apubra sa isang business venture the board seemed to be excited about. Isa pa, ayaw niyang isipin ni Sebastian na apektado pa rin siya rito. Kahit na yun naman talagang totoo. Tumuwid sa Amber ng upo sa swivel chair at sinira ang folder na nasa harapan niya. Sinalubong niya ang tingin ni Sebastian at ngumiti. She cursed silently para sa matagumpay na pagpasok nitong muli sa kanyang buhay. For playing his cards and connections well. And for making her weak sa isang tingin lang. Napatikhim siya at inayos ang sarili sabay sabing, "Mayroon ka ng lugar para sa iyong hotel, Mr. Smith. Congratulations!" Formal niyang sabi. Napuno ng palakpakan ng silid, subalit hindi niya magawang makangiti. Dahil kahit na anong gawin niya, kahit na anong iwas niya, mukhang pinaglalaroan na naman siya ng tadhana.